Nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa mga baryo. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma sa DILG sa DZRH Break Time. Magandang maulang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Maulan ba? Maulan ngayong araw ng Miyerkules. At welcome po sa ating DILG sa DZRH Break Time. Ito ba yung lingkod Deo Macalma? At siyempre maliban po sa akin ay makasama natin sa programa ang Director ng Public Affairs and Communication Service ng DILG, si Attorney Salvacion Bakay. Isang maulang hapon, Director Eva. Magandang hapon, Lakay Mayor, at sa ngalan po ng ating butihing Secretary, Secretary Benhur Abalos Jr. at ng ating USEC Audi, magandang hapon po sa buong Pilipinas at sa lahat ng nakikinig at nanonood on-air at online. Ang DILG po ay inyong makakasama live dito sa DZRH Break Time upang mas mailapit po ang ahensya sa publiko pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. Dahil ang DILG po ay matino, mahusay at maaasahan na handang paglingkuran at pangalagaan ang ating mga mamamayan. At bilang bahagi ng mas pinalawak na paghatid ng mga balita, ang DZRH po ay live ninyong mapapanood sa DZRH News sa Facebook page, DZRH News Television sa YouTube, siyempre sa aming website sa dzrhnews.com.ph at sa cable channels nationwide. Para naman po sa inyong mga katanungan, mga nais idulog sa ahensya o suhestyon, tayo din po ay naka-live at mapapanood sa DILG Philippines official Facebook page. Isang maulang hapon, Director Eva, di po ba kayo nabasa? Medyo lang po pagtakbo. At siyempre bago sa ating mga bisita at mga talakayan, Director Eva, tumumo na tayo sa ating latest happenings at aksyon dito sa DILG. Tama po, Lakay Mayor Deo, sa DILG Balita at Aksyon, ating tatalakayin ang latest news at happenings sa aming ahensya. At sa ating mga balita at aksyon, dinaluhan ni DILG Secretary Benhur Abalos ang first Fire Volunteers Assembly ng Bureau of Fire Protection sa Mall of Asia Arena nitong araw ng Biyernes. Ang kauna ng Fire Volunteers Assembly na may temang When Flames Ignite, Heroes Unite ay sinaga upang magsama-sama ang libu-libong fire volunteers at bigyan ng pagkilala ang kanilang natatanging papel bilang mga bagong bayani ng bansa. At ayon sa Bureau of Fire, tinatayang 385,000. Wow, ang dami ha? Ang mga fire volunteers sa bansa kung saan humigit kumulang na 10,000 dito ay nasa Metro Manila. At pinasalamatan ni Secretary Abalos ang fire volunteers para sa kanilang sakripisyo at kontribusyon sa pagsasaalang-alang sa kaligtasan ng ating mga mamamayan. At ipinangako ng kalihim na pipilitin ng pamahalaan na magkaroon ang lahat ng LGU sa Pilipinas ng fire trucks at fire stations bago matapos ang taon. Marami-rami yan. Samantala, pinangunahan rin ni DILG Secretary Benhur Abalos ang awarding ng financial assistance
sa programang Enhanced Comprehensive Local Integration or ECLIP. Ito ay nagkahalaga ng 700, humigit kumulang 715,000 or 715,000 para sa mga benepisyaro sa Antipolo nitong nakaraang Sabado. Ang financial assistance ay handog sa mga dating rebelde para sa livelihood support, reintegration assistance at firearm remuneration. Ayon kay Secretary Abalos, patuloy na magbibigay ng suporta ang DILG sa mga dating rebelde para sa kanilang pagbabalik loob sa pamahalaan at pagkakaroon ng payapang pamumuhay. Samantala, nakiramay naman si DILG Secretary Abalos sa namatay na miyembro ng PNP Special Action Force sa nangyari inkwento sa Abu Sayyaf Group sa Tawi-Tawi. Ginawaran ni Secretary Abalos kasama si PNP Chief General Marbil at PNP Zamboanga Peninsula Director General Bowen Joey Masauding, ang nasawing PNP SAF member ng Medalya ng Katapangan at sugatang magiting kasama ang dalawang sugatang miyembro ng PNP SAF. At binigyan din ng financial na tulong at medical assistance ang mapamilya ng mga nasawing SAF troopers. Kasabay naman ng pagdiriwang ng weekly serbisyo caravan sa Antipolo ay idinaos din ang kalinisan clean-up drive sa Sitio Golden Hills, Barangay San Roque nito lang Sabado kasama si DILG Secretary Benhar Abalos. Bukod dyan ay nagkaroon din ng kalinisan sa Bagong Pilipinas sa Barangay San Antonio, Makati City kasama ang mga barangay officials, sangguniang kabataan at katuwang ang ilang mga volunteers sa barangay. Sa huling datos naman, halos 21,000 barangay sa buong bansa ang aktibong nakikilahok mula Enero hanggang nitong April 15 ngayong taon sa ilalim ng kalinisan or ang tinatawag nating Kalinga at Inisyatiba para sa Malinis na Bayan na programa po ng DILG. At ilan lang yan sa mabalitang hatid ng DILG. At sa aming pagbabalik ni Director Eva, pag-uusapan natin ang mga environmental projects ng ating mga lokal na pamahalaan. Magbabalik po kami. Oras sa ganap na alas 4:19. In this new age of good governance, the SGLG remains steadfast in its mandate of advancing the matapat at mahusay brand of local governance. Strong, unwavering, resilient, the Council of Good Local Governance takes the lead in recognizing LGU exemplars of meaningful local autonomy and development. The Council is chaired by the Department of the Interior and Local Government and is joined by partner executive agencies. Ably supported by our very own core of hard-working DILG regional and field counterparts and reliable implementation partners, we assess all provinces, all cities, and all municipalities in the country, year in, year out. A true testament to our unwavering dedication in this journey of tapat at mahusay na pamahalaang lokal. One nation, one vision, one seed. The seed of good local governance. Kapag unlad, balita, aksyon at serbisyo publiko, mga sumbong at suwisyon mapapanood at mapapakinggan sa DILG sa DCRH Break Time tuwing Miyerkules alas 4 ng hapon kasama ang mga tagapagbigay serbisyo publiko Lakay Deo Macalma at DILG Secretary Benhur Abalos. DILG sa DCRH Break Time. Nagbabalik po ang DILG sa DCRH Break Time ngayon pong June 5. Aba, Director, ipinagdiriwang pala ngayon ang World Environment Day.
At bukod dyan ay ginugunita rin ang buwan ng Hunyo ang Philippine Environment Month Director. Ang Lakay Mayor at ang DILG kasama ang ating mga lokal na pamahalaan ay may mga programang nakasentro sa pangangalaga sa ating kalikasan gaya ng ating kalinisan na nabanggit na natin kanina yan, Kalinga at Inisyatiba para sa Malinis na Bayan sa Bagong Pilipinas program at katuwang natin dito ang ating mga lokal na pamahalaan sa buong Pilipinas. Kaya naman para sa araw na ito ay ating kikilalanin ang dalawang LGUs na nagpakita ng husay sa pangangalaga sa ating kalikasan, Lakay Mayor. Atin pong makakapanayam sa hapong ito, Mayor Cristina Ortin Antonio ng Alcala, Cagayan at Mayor Ferdinand Estrella ng Baliwag City, Bulacan. Magandang hapon po sa inyo, Mayor Ferdy at Mayor Tin. Magandang hapon po. Ganun din po kay Director Eva, Mayor Ferdy. Magandang hapon. Ayan, maganda pa kayo sa hapon, Mayora. Mukhang bata-bata si Mayora. Ilan taon na po kayo, Mayor? Ay, sorry. Bawal palang tanongin ang babae sa AIDS. Mortal sin. Mortal sin na kay Mayor. Magandang hapon na Mayor Tina Antonia at pabutin din natin si Mayor Ferdy Estrella. Mayor Ferdy, good afternoon. Mayor Ferdy. Naka-mute yata si Mayor Ferdy Ferdinand Estrella. Mayor, good afternoon. Ba't di pumapasok si Mayor Estrella ng Baliwag? Anyway, habang Mayor Ferdy, ayan, pakicheck po yung ating audio. Mayor, ayun. Good afternoon po sa lahat ng mga nanonood ng DILG sa DCRH. Ayan, good afternoon Mayor at Director Eva, take it away. Ayun po. So, siguro unahin na natin si Mayor Ferdy kasi malapit-lapit dito sa may Kamaynilaan. Mayor Ferdy, ang Baliwag po ay ilang beses nang nakatanggap ng pagkilala sa Regional Manila Bayani Awards at kinilala ring 2019 National Manila Bayani Awardee para sa municipal category. Ito ay nung bago pa siya maging city, Lakay Mayor. Bukod dyan ay nagkamit din siya ng 2023 Seal of Good Local Governance Award. Nako, paano niyo po ba napagtagumpayan ang mga programa na nakatugon sa pangangalaga sa kalikasan, Mayor Ferdy? Una po ay noong 2016, nung ako po ay maupo bilang mayor ng Baliwag, ay kinausap ko po yung aming Menro. At pinag-usapan po namin na dapat gumawa kami ng isang plano. At ito nga po yung ginawa namin, yung 10-year Solid Waste Management Plan. Na kung saan dito po nakapaloob yung lahat po ng mga gagawin namin na pagpaplano kung paano po namin maisasaayos ang pangalaga sa kalikasan. At bukod po dito, pagkatapos po nung 10-year management plan noong 2016, ito po ay naipasa namin at naipasa po sa DILG noong 2018. At sumunod po noon ay gumawa po kami ng mga environmental code sa Baliwag para naka-align po lahat ng mga batas para po sa amin pong gagawin na nakatuon sa amin pong 10-year solid waste management plan. Nung dumating po kasi ako sa munisipyo ng time na yon, kaya talagang masasabi ko po na kailangan talaga may political will ka. Dahil ang tao po sa Menro, siya lang po mag-isa. Kumbaga talagang paano po natin maiayos yung mga programa kung ang manpower po ng isang departamento kulang. So siya po ang gumagawa ng mga papeles na dapat gawin. Pagka nagawa po niya, ipiprint niya, siya rin po ang gagawa, siya rin mag-i-implement. So talagang napakahirap po ng mga panahong iyon. Kaya po nung inayos po namin yung plano, ay naglagay na po ako ng mga kinakailangang tao. In fact, nasa halos 15 na tao po ngayon ang nasa environment cluster po namin. At dahil ito po, yung nakasunod, doon po sa aming pong planong ginagawa.
Mayor Estrella, ang inyo pong Baliwag City Environment and Natural Resources Office ay may programang lakbay-aral. Ano po ha? Para sa mga barangay. Ano ito at ano ang naitulong ito sa pangalaga sa ating kalikasan na Mayor Ferdy? Actually po, dun po sa aming MRF, ito po yung tinatawag namin Kalikasan Center, meron po kaming ginagawang mga training seminars at tuwing nagkakaroon po ng sa loob po ng isang taon, 2 beses po bumababa yung educational group dun po sa sinabi ko kaninang mga tao. Yung 50 na tao, hinati-hati po natin yan. Meron pong eco-police, sila po yung nanguhuli dun sa mga lumalabag sa ating pong mga ordinansa. At meron din pong mga training section o yung mga education section na sila po yung bumababa sa mga barangay upang sila po ang magturo doon sa mga nasa barangay. Kaya din bumababa rin po sila doon sa mga eskwelahan. Kumbaga sila po yung nagtuturo. At doon po sa amin pong MRF ay nandun po lahat yung mga facility ng amin pong Central MRF. Kaya po nagpupunta po doon yung mga nasa barangay para nakikita po nilang personal kung ano po yung ginagawa natin. At dahil sa buong Baliwag po, out of 27 barangays, we have 14 barangay MRF. So, kung ano po yung ginagawa namin doon sa Central MRF, ay yun din po ang ating pong tinuturo na pwede po nilang gawin doon sa kanilang mga MRF. Wow, sa Director Eva, sana all, yan ang sabi nating sana all. Kahanga-hanga po ang mga ang pagpapatupad ng inyong ESWM plan, Mayor Ferdy, kasi parang bumuo siya ng mga sector, Mayor. So, eto, ano-ano pa po kaya yung mga ibang proyekto ng inyong lokal na pamalaan kaugnay sa environmental protection and management, lalo na po sa pagtugon sa climate change, Mayor Ferdy? Una po, meron po kaming tinatawag na Eco-Bricks Hub. Yung Eco-Bricks Hub, siya po yung gumagawa ng mga bricks na nakukuha po namin yung mga sa mga sachets, yung mga plastic na mga basura. So kasi po doon po sa aming Central MRF, meron po nasa-segregate po doon yung mga biodegradable at saka mga hindi po nabubulok. So yung mga plastic, mga sachets ay meron po kaming machine doon na dinudurog, tapos yun po yung ginagawa naming kasama para po makagawa po kami ng mga eco-bricks. Isa po yun. At sabi ko nga po, sa amin pong 14 Barangay Kalikasan Center ay nagpo-process po, nagsisegregate din po doon yung mga barangay para po magkaroon ng mahiwalay po yung mga nabubulok sa di nabubulok. At syempre meron din po kaming plastic bank na kung saan ito po yung parang lugar na kung saan pwede po namin doon ilagak yung aming pong yung mga plastic na nagagamit. At meron po kami mga programa like Palit Basura Store. Yun po yung yung Palit Basura Store, yan po yung mga basura po nila na pwedeng ma-recycle. Pagka po ibinigay doon sa tindahan ng Palit Basura Store nila, makakapagpalit po sila ng mga groceries, mga iba-ibang mga gamit. Sa eskwelahan naman po, meron po kaming palit sa eskwelahan. Ganun din po, like concept po ng Palit Basura Store. Pero ang binibigay naman po namin ay mga school supplies at iba pang mga gamit sa paaralan. Meron din po kaming may load sa basura na kung saan meron po kami doon na ginagamit na imbis po na pera o mga school supplies, yun naman po load ang binibigay po namin, di ba? Kasi nauso po dati yung maglo-load ka para magkaroon ka po ng mga ng load sa ating cellphone. Siguro, Mayor, at meron po kaming isang magandang proyekto, yung vendor refilling stations. Yung vendor refilling stations, di po ba pagka tayo bumili ng uutusan tayo, bumili ka nga ng suka dyan, bumili ka ng toyo, bumili ka ng patis. Meron po kami doon na
yung meron na pong lalagyan, kung meron po kayong lalagyan sa bahay, dadalhin po ninyo yon at doon po bibili kayo at imbis po na gumamit kami ng mga sachet. Yun po yung tulong din namin para hindi na po gumamit pa ng mga sachets. Galing naman Mayor Ferdy, ayan para naman natitiyak ng Baliwag City LGU ang implementasyon ng mga environmental laws, both national and local. Ayan, paano kung may mga pasaway dyan? Ano po ang ginawa po ninyo, Mayor? Actually po, yun po yung unang kasama dun sa amin pong solid waste management plan na dapat meron ding nag-i-implement o meron ding nanguhuli. So doon po sa sinabi ko nga po na naglagay kagad po kami ng 50 na tao doon po sa aming environmental cluster. Yung meron po kami tinatawag na Eco Police. Sila po ay umiikot 24/7 sa amin pong buong lungsod. At sila po yung nanguhuli doon sa mga hindi po sumusunod doon po sa mga batas na doon po sa aming environment code. At pagkatapos po meron po silang nahuli, sinasampahan po nila talaga ng demanda. Very strict po kami talaga dito, lalong higit sa aming pong pagpapatupad ng aming pong mga policy tungkol po sa pangalaga sa kalikasan. Kala ko ginugulpe. Para matuto, Ayun. So, napakagaling pala ng mga programa ng Baliwag City, Mayor. Congratulations po. At siguro susunod natin pag-usapan yung kung ano naman yung mga programa, intervention dun sa mga nahuli na hindi sumusunod. Pero sa ibang episode na po natin yun, Mayor. Sa ngayon po, Mayor, meron po ba kayong mensahe sa inyong mga kababayan upang suportahan nila ang inyong mga programa sa pangangalaga sa kalikasan at sa mga kapwa LGU po ninyo? Baka gusto nyo pong hikayating maglakbay-aral sa inyo para naman matuto rin sila sa kagalingan po ng Baliwag City. Dapat po. Sa lahat po ng mga LGUs na gusto pong makapunta at makita po kung ano ang ginagawa namin sa Baliwag City, ay welcome po kayong lahat. Sumulat lang po kayo sa amin para po ma-schedule po natin ang inyo pong pagpunta at ituturo po namin kung ano po yung aming ginagawa dito sa lungsod ng Baliwag. At very willing po kaming tumulong. Siyempre bilang Manila Bayani Awardee Hall of Famer ay katungkulan po namin na tumulong po sa mga lokal na pamahalaan para naman po magkasama-sama yung mga ginagawa po natin para po maging maayos ang ating pong minamahal na Pilipinas. At sa akin naman pong mensahe sa akin pong mga kalungsod, nagpapasalamat po ako sa mga tao sa Baliwag, ang aking pong mga nasasakupan sapagkat sa pamamagitan po ninyo ay sa pagtulong-tulong po natin ay nabuo po natin itong magandang pagkakataon na ito upang tanghalin po tayo na Hall of Famer ng Manila Bayani Awards. Ganyan din nakakuha rin po tayo ng mga awards like SGLG, Seal of Good Local Governance. Ang masasabi ko lang po sa inyo ay patuloy po ninyong suportahan ang inyong lingkod sa mga programa natin sa environment dahil napakahalaga po ng kalikasan. Ito po yung ipapamana pa natin sa ating pong mga susunod na henerasyon. Kung ito po ay masisira, paano naman po yung mga susunod pong henerasyon na aasa dito? So with that, maraming salamat po sa inyo pong pagkakataon na ako po ay ma-interview po dahil natutuwa po ako dahil nakikita rin po pala yung ginagawa po namin sa aming lungsod ng Baliwag. Mayor Ferdy Estrella, sir, maraming salamat. Good afternoon and congratulations. Thank you. Congratulations, Mayor. Mayor Ferdy Estrella ng Baliwag City. Dapat gayahin ng mga LGUs, Director Eva, ha? Opo. At doon tayo mag lakbay-aral. Ayan.
Parang sa Puerto Princesa nung araw, dahil sa linis ng Puerto, ang daming LGUs na naglalakbay aral doon sa Puerto Princesa noong panahon ng delayed Mayor Edward Hagedorn. At mula Baliwag, tumungo tayo, Director, sa DJ Amyanan Apo, DJ Alcala Cagayan. At makasama natin napintas nga Mayora. Ang reyna ng Alcala Cagayan, si Mayor Cristina Tina Antonio. At diretsuhin ko na, ha? Ang Alcala po ay kinilala noong 2022 sa Galing Folk Awards para sa inyong proyekto na Green Wall of Alcala Mayora. Para po sa ating mga tagapanood, maaari niyo po bang ibahagi kung ano itong Green Wall of Alcala? Paano po ito nagsimula at ito po ba ay patuloy pa rin isinasagawa ng lokal na pamahalaan? Apo Mayora Tina Antonio. Mayora. Maraming salamat po, Sir Mayor Deo, Ma'am Eva, dito sa pagkakataon. Ang Green Wall of Alcala ay ang pagtatanim po ng Philippine native trees sa iba't ibang bahagi ng aming bayan, lalo-lalo na sa mga tabing ilog, sa mga schools, sa communities, sa watershed areas, nang sa gayon ay makabuo ng literal na pader, green wall. Talaga? Para pangsangla po sa baha, lalo na po malalaki yung mga pagbaha. Nangyari po itong Green Wall of Alcala, inanak siya ng krisis. Kami po dito sa Alcala noong 2020 ay binaha ng Typhoon Ulysses. Out of our 25 barangays, 24 ang lumubog na mga barangay. 7 barangays totally submerged. 15 meters po ang taas ng tubig baha sa amin. At pagkatapos po nitong 100-year flood, nagpatulong po kami sa ating mga scientists. Si Dr. Fernando Siringan ng UP, isa po siyang geologist at marine scientist din. At gumawa po sila ng pag-aaral bakit napakalaki ng pagbaha dito sa aming bayan. At ang kanilang pong rekomendasyon sa kanilang study, we commissioned a study po, so scientific po ang naging basis, ay yung isang rekomendasyon ng pagtatanim ng mga punong kahoy along the Cagayan River dahil yun po yung isang pinagmumulan ng baha. Ang bayan ng Alcala po kasi ay dinadaanan ng Ilog Cagayan na siyang pinakamalaking ilog sa buong bansa. Tapos dito po tumutungo yung Parad River. It's a tributary of the Cagayan River na nanggagaling sa Sierra Madre. Tapos ang buong Rehiyon 2 po, nahuhulog ang lahat ng tubig ng Cagayan River Basin dito sa Alcala. Dahil meron pong bottleneck dito po sa Ilog Cagayan sa bandang Barangay Tupang ng Alcala. So ang rekomendasyon po ay pagtatanim ng punong kahoy na Philippine native trees para po bubuo ng pader. Doon po sa study, nilagay po ng ating mga butihing scientists kung saan magtatanim. Ano yung mga size? Ano yung kitid o yung lawak ng pader na ito, kung ilang rows of trees, anong klaseng mga puno ang itatanim. So yun po yung nangyari sa Green Wall of Alcala. Pag nagpapatuloy po itong Green Wall of Alcala, 3 taon na po namin ipinagpapatuloy ito. And so far, Director Eva, Sir Mayor Deo, we have planted 40,015 trees. So mga 3 years old na po itong mga punong kahoy. Hindi po kami nagta-target ng mga 1 million trees o 1 billion trees. Kasi mas mahalaga po sa amin yung placement dahil bumubuo po kami ng mga pader sa mga roadsides, sa mga tabing ilog, sa mga schools and communities para nga po pansangga sa tubig baha. And eventually po kasi, ito pong mga puno na ito, pag lumaki na, doon madedeposit yung mga putik na galing din sa pagbaha and it will form a natural lavine o hedges. So tataas po ang lupa. Mas mapoprotektahan ang mga komunidad. Mataas po ang aming survival rate kasi talagang binabantayan namin. 83% po. 15,000 seedlings na ang naitanim sa watershed, Banbantay. So we couldn't monitor. Ngunit sa lahat ng other sites ng Green Wall of Alcala po,
na ang bilang namin total seedlings planted ay nasa 24,770. Ang surviving po ay 20,584. So 83%. Binibilang po namin isa-isa, bawat seedling mahalaga. Kasi yun po yung aming indicator kung successful ba yung proyekto. Ayun, so 3 taon na pala, Mayor Deo at Mayor Tin. Kaya naman po talagang nakakuha sila ng Galing Pook Awards. Maliban dun sa Galing Pook Award, Mayor, kayo rin po ay nagawaran ng 2022 at 2023 Seal of Good Local Governance. Gaano po kaya kahalaga ang mga pagkilalang ito sa lokal na pamahalaan ng Alcala? Napakahalaga po ng National Seal of Good Local Governance ng DILG dahil nagbibigay ito ng guidance at panuntunan sa aming mga local chief executives and mayors kung ano yung mga standard na dapat abutin sa pagsisilbi at paggogobyerno. It's a way of professionalizing local governments, and we are so happy kasi meron po kaming nakikitang scorecard na saan ba kami mahina, saan ba malakas. We are so thankful to our DILG Secretary Benhur Abalos kasi nabibigyan kami ng paggabay at patnubay. Hindi lang po yung award o yung honor, pero isa siyang salamin para sa amin, para lalo pa namin paghusayan ng aming gawain. Mayora, ano ba yung mga ibang projects po niyo sa Alcala Cagayan na tumutugon na mabigyan ng proteksyon na lalo sa epekto ng climate change, Mayor Tin? Yun pong Green Wall of Alcala, Sir Mayor Deo, Ma'am Eva, nagsanga-sanga na siya. So dahil na-involve po ang lahat ng sektor at grupo, lahat ng komunidad sa pagtatanim ng napakaraming Philippine native trees, naengganyo na rin ang aming mga farmers na maging environmentally mindful. Inumbinsi po namin sila na sa halip na yellow corn na gumagamit kasi ng power spray na pinapatay lahat ng greenery at nagiging loose ang soil. Kaya kapag nandiyan na yung pagbaha, yung ulan, nagdatitudon, agrega ay tidaga, lahat-lahat na po ng lupa ay napupunta sa mga ilog. So sa halip na yellow corn, nag-shift po sila sa white corn, nag-shift po sila sa peanut. At ang naging papel naman po ng LGU Alcala ay yung pagtatawid sa kanila sa mga institutional buyers. Kasi yung una pong tanong sa amin ng aming mga farmers, kung magbabago kami ng pananim, sinong bibili? Tama. ng produkto ng aming harvest? So usapin pong ng economics at syempre livelihood ng mga tao, hindi po pwedeng talikuran yun. Dahil po sa Sagip Act, unang-una pong bumuli, pantawid lang. Ang LGU Alcala po ang nag-direct purchase ng mga unang harvest. Tapos naghanap na kami ng institutional buyers para po matanggal yung mga middlemen na siyang nagpapababa ng presyo ng mga ganung produkto. Meron pa po naging offshoot, Sir Deo and Director Eva, nag-boom po ang aming ecotourism. Kasi po, dahil sa watershed areas, marami na rin mga punong kahoy, na pangalagaan namin yung aming 12 small water impounding projects na dati ng mga irrigation dams para sa ating mga farmers. Ngunit, naging ecotourism site na siya ng mga navies. May mga facilities na rin po tayo dun at dinarayo na po kami. Very humble efforts but very effective po. Nang sa gayon, konektado po lahat ng mga programa sa environment. Ayun ang galing. Napakahusay. Congratulations po, Mayor Tin. Ngayon, ang susunod nating katanungan na kay Mayor ay katulad po ng tanong natin kay Mayor Ferdy kanina, sa pag-i-implement po ng mga batas, national man yan o local, Mayor, may mga challenges po tayo dyan. So, paano po natin na-ensure na dito po sa bayan ng Alcala, maayos na napapatupad ang mga environmental laws natin, both national at local, Mayor? Napakahalaga po dun sa pagpapatupad ng environmental laws, yun pong edukasyon at
pagtuturo po sa ating mga kababayan kung bakit mahalaga itong mga batas, bakit kailangang sundin. Una po, yun pong pagpuputol ng mga punong kahoy na meron pa. So hindi lang po dapat pagtatanim ng punong kahoy, kundi pagliligtas sa kung ano pa po yung natitirang mga forest ng bayan ng Alcala. At mahalaga po yun kasi ang ibig sabihin, pag hindi po natin sinunod yung forestry code natin at nagputol ng punong kahoy, babalik po din sa amin sa pamamagitan ng babahain kami ulit. At naku, na-trauma po talaga kami doon sa malalaking mga pagbaha. At naiintindihan po yun ng aming mga constituents, and I am very happy that yung pagsunod po sa mga batas ay dahil nauunawaan kung gaano po ito kahalaga. May mga challenges din po tulad ng yung pagsusunog ng basurahan. Kasi naging kultura po ng kapag naglilinis sa umaga, nagsusunog po. Maski sa hapon. Kailangan po ipaliwanag yung anti-burning law. Lalo na nito, ang 2 months na grabe po ang drought, grabe titikag. At konting migas lang, apoy kaagad. So, yun po talagang we strictly implemented the Anti-Burning Act. Tayo po ay huli nang sa gayon, pakita na na may consequences po yun na makukulong po yung mga hindi po sumusunod. At dahil mapanganib po talaga. Mayora, ayan na bago kuhingan yung mensahe po ninyo. Anak po ba kayo ni Manong Congressman Patrick Antonio? Siya po ay uncle ko, Sir Mayor Dave. Ang aking ama ay si former mayor and former governor Bong Antonio. Oh, I see. So, anya mati mensahe kayo kadagiti ka Elianto dito Alcala, Mayora, para mapangalagaan nating kalikasan. Kadagiti kakaiyak at taga-Alcala, apo an-anusan tayo kakabsat, dato'y Green Wall of Alcala. Amok nga, narikat iti aguray, iti talo, upat at awentap na makita tayo, iti panagdakil, dagiti kay kayo, ngem, tas makita yon. Makita tayon iti dakkel dagitoy ket agsabsabong yan ket makapasalibukag rit na. It has become a tourist attraction. Please let us work together. This coming July 9 kakabsat ket maangay iti the Great Green Wall Push. Sa saruno nga palang taripato tayo ken panagmula manen iti kay kayo. Tapno iti kastak ket maiktan adal dagiti ubing ken itultuloy tayo datoy Green Wall of Alcala. Anos laing. Ayan na. Ayun Naunod ti Ilocano ni Apo Mayora. Apo Mayor, opo. At taga-Alcala. Ayan. Ayun. Apo Mayora, matanong ko nga pala, anya nga anong puno yung mga itinatanong sa green walls? Anong klaseng puno yan? Mangga, akasya, nara, anong klaseng puno? Napakagandang puno na pawang katutubo po sa ating bansang Pilipinas, Philippine native trees. At depende po sa kung ano yung site. So kapag riverside po yan, yung mga kaya ng mga pagbaha like bangkal, mga saligon, kaya din naman yan. Mga kaya po pati bagras natanong ko. So iba't ibang mga punong kahoy po. Pagdating naman po sa mga roadsides, kasi may ecotourism aspect na po yan. Yung mga flowering trees na native. Like sa Linggoguan is our parang cherry blossom po ng ating bansang Pilipinas. Natutubo po sa atin. So yung sa Linggogon, sa Lingbobog, o ang tawag ay balay lamok. So flowery po siya. Pink or white blossoms. Kapag namulaklak, tanggal po lahat ng dahon, yun po lang ang mga bulaklak ang matitira. So it's really a very beautiful sight to behold. Pagdating po sa mountainous areas, yung mga native forest trees, yung mga ating nara, mulawin ang tawag po sa Tagalog. Yun po, mga agoho. Ganun po yung trees natin. So depende sa lugar. Ang performer ang bani. So, napakarami po. I involved myself in knowing all the Philippine native trees. Shout out po sa Philippine native tree enthusiasts dahil po sa pag-guide din po sa amin. Apo Mayora Diyos Agina na ibang ngalim nyo at congratulations sa Mayor Cristina Tin Antonia ng Alcala, Cagayan. Diyos Agina Apo na ibang ngalim. Congratulations, Mayor.
Ayan. Agyaman Unay. Una po, Mayora Cristina Tin Antonio ng Alcala, Cagayan. Sa ating pagbabalik, Director Eva, ay makapiling natin ang taga-Philippine Coconut Authority, ang Deputy Administrator for Operations, Administrator Roel Rosales. At yan ay sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang DILG sa DZRH Break Time. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. The Department of the Interior and Local Government keeps up with the new trends in governance and public management by setting higher standards in performance management that target fulfillment of actual needs of the citizens. At the forefront of this mission is innovation, with the development of the Citizen Satisfaction Index System, or CSIS, a tool for drawing in applicable information for gauging citizen satisfaction in areas such as health, support to education, social welfare, governance and response, public works and infrastructure, environmental management, and economic and investment promotion services. The CSIS, crafting ideas with lasting solutions through the voice of the citizen, delivering quality projects and services with demand. Encouraging a bolder vision for the public service, local governance, and citizen satisfaction for the future of the nation. Papakinggan sa DILG sa DZRH Break Time tuwing Miyerkules alas 4 ng hapon kasama ang mga tagapagbigay serbisyo publiko Lakay Deo Macalma at DILG Secretary Ben-Hur Abalos. DILG sa DZRH Break Time. Nagbabalik ang DILG sa DZRH Break Time. Dito tayo direktor sa DILG Connect at ating bigyan pansin ang katanungan ng ating makabayan sa DILG Director. Opo, Lakay Mayor. Narito ang ilang katanungan ng ating mga kababayan na idinulog sa ating ahensya sa DILG na atin namang bibigyan ng kaukulang solusyon at aksyon sa hapong ito. At itatanong ko lang po sana kung allowed ba na mag-collect ang barangay ng ito yung tanong. Ang tanong po ayan kung pwede ro bang mag-collect ang barangay ng 100 pesos per coconut tree. Kasi sa pag-apply pa lang ng permit, may babayaran ka na sa Philippine Coconut Authority, PCA. Tapos wala namang nakalagay na ang barangay ay authorized na mag-collect ng nasabing amount, Director. Ayan, at para sagutan yan, ating makakapanayam sa hapong ito, phone patch, Lakay Mayor, si Deputy Administrator for Operations, Sir Roel Rosales mula sa Philippine Coconut Authority. Sir? Salamat, Lakay Deo. Isang po akong fan. Maraming salamat po kayo. Opo, under Republic Act 8048 at Republic Act 10593 as amended, yung ating Republic Act 8048, yung Coconut Preservation Act, only the PCA can collect the fees para sa pagre-regulate po ng cutting ng coconut dito sa Pilipinas. So, PCA lang po at hindi po pwede ang barangay na mag-collect ng 100 pesos. Kasi doon naman po sa 100 pesos, may share naman sila na 20 pesos na kung saan ay magagamit po ito ng barangay para po sa pagmimintena ng kanilang mga road network na laging nadadaanan ng mga truck na nag-aakot ng mga coco lumber o di kaya yung coconut trees. Administrator Ruel, sir, ayan, ano po ang patakaran ng inyong opisina, PCA, kaugnay sa mga collection ng mga fees at application ng permit para pumutol po ng mga coconut trees? Yun po, ang PCA po ay ang nagko-collect na po ng 100 fee
100 pesos fee para sa application to cut coconut. So 100 po bawat kapuno. May hinihingi din po kaming processing fee. Depende po kung ilan yung papuputol na nyog. At bukod dito, pagka-kolekta po ay paparte-partehin po yung collection. Yung 60 yung 40 pesos po ay pupunta para sa PCA para sa pagpapatupad ng replacement o kaya yung replanting program. Kung ano yung pinutol, papalitan po natin sa pamamagitan po nitong ibinabayad na ito. Yung 40 pesos po ay pupunta naman sa municipal government concern kung saan nagputol at 20 pesos po doon naman sa barangay unit na involved din dito sa kung saan nagputol tayo ng coconut. At yung para sa munisipyo po at sa barangay, ito po ay gagamitin natin sa repair at rehabilitation ng mga daan na kung saan na sisira dahil sa continuous na pagdaan ng ating mga trucks at vehicle sa pagta-transport ng coco lumber. So, yan po ay rin po sa batas nakasaad na within 3 months ay kailangan maipadala namin sa nakaukulang barangay na kung saan naganap ang coconut cutting. So, ibabalik po namin yung fee sa kanila na 20 pesos. Oh. Ayun. Lakay Mayor, may tanong naman po ako sa inyo, Dep, Sir Rosales. Yun pong proseso ng pag-apply ng permit. Saan po yun ina-applyan? At saka, paano po yung pagbabayad? Opo. Mag-a-apply po tayo sa mga opisina po ng Philippine Coconut Authority. May mga provincial office po kami. So, mag-apply po siya, magbabayad po agad, at saka may non-refundable na processing fee. Depende kung ilan yung puputulin. And then, dadaan po tayo sa iba't ibang procedure na kung saan ay i-assess po yung ating pagpuputol ng nyog. As a general rule po, bawal magputol ng puno ng nyog. At tanging exception lang po, doon lang po tayo i-allow ng batas na ang nyog ay pwedeng maputol. At ito nga po, ay yung pag ang puno ay more than 60 years old na, pag coconut tall, yung matataas po, yung mga old varieties, at 40 years old kung yung mga hybrid. Kung dwarf pala. Tapos kung ang puno ay hindi na economically productive, hindi na maganda ang pamumunga in the last 3 years, ganun din if the tree is disease infested o kaya na-damage ng typhoon o lightning na hindi na makaka-recover at ang lupa, di naman kaya lupa po ay na-convert na for other purposes. Ayan. Ang tanong ko naman. Nadaan po yan sa iba't ibang procedure. Mahalaga po ang barangay. Gusto ko pong i-highlight ang halaga ng barangay dahil kailangan po natin na mag-consult sa kanila, magpatunay sila na talagang nagtanim na ng puno in coordination with PCA at kung may mga kaso po na may mga reklamo, ay kapartner din po namin sila sa pag-resolve ng mga dispute. Ako, Administrator Ruel, ito personal kong question. Bakit yung puno ko ng nyug, Administrator, namumulaklak pero hindi tumutuloy, hindi namumunga? Ano po kaya may sanggunin niyo po sa amin, baka kulang po sa pataba o di kaya o kaya itong El Niño kaya na gender. itong El Niño kasi pag tinamaan din ng extreme heat, ang tinatawag namin ay nag-a-abortion. May ganun pala. May ganun pala. Na-abort. Napaka-importante po ng tubig sa pangangalaga ng nyog. So, hindi ito dapat nagiging very limiting factor. So, pwede po nating mapatingnan para masolusyonan natin. O kaya kung talagang hindi na namumunga, ayan po, may apply natin sa cutting of coconut tree. Ayan. Sabi ko, baog yata itong nyog ko. Hindi po. May mga environmental stress po sigurong pinagdaraanan yung puno. So, kailangan po dinidilig din parati tsaka kailangan may abono talaga? Asin po ang pinakamagandang abono. Asin! Asin po. Natural. Natural po. Parang that makes coconut organic in the Philippines. At tanong pa dito, Dep Administrator Ruel,
Ang PCA daw po ba ay namimigay ng mga puno ng nyug? Gusto nila yung dwarf Dwarf coconut tree trees. na maliit pa lang namumunga na. Namumunga na. Mm-mm. Ay, salamat po sa pagkakataon na binibigay niyo sa amin. Opo. Sa PCA po, namimigay po kami ng libreng pananim. Ayun. Opo, sa lahat na dako ng bansa, kung saan pwedeng magtanim ng nyog. Mag-request lang po kayo sa aming opisina, dun sa mga local na opisina namin, pwede rin po naman dito sa amin sa national para ituturo po namin kayo at mapagbigyan po yung inyong pangangailangan sa mga pananim. Hindi naman po marami pero sapat naman po para makapagsimula tayo ng coconut farm. Ayun. Mayor, meron naman akong lahat na... Kung kaming sinisingil, pipick upin nyo lang. Pipick upin. Ayun. At kung may tinuturin po si Lakan na yung dwarf. Pag minsan po ay available ito, pwede po tayong makapaglaan ng mga pangangailangan nating dwarf. At dito kasi 3 years pa lang namumulaklak na, namumunga na. At mababa, abot kamay. Hindi ka na mga aakit ng nyog. Pag minsan abot na hanggang lupa yung pamumunga niya. Wow. Ayun. Ganun po yung coconut, yung dwarf po natin. Dwarf coconut. Sir, Lakay Mayor and Sir Dep Admin Sir Roel. Sir, yun po bang pagbabayad ng permit, huling hirit ko na, huling na pagbabayad ng permit, physically po, pipila sa opisina or may available na po tayong online payment scheme? Right now po ay medyo hindi pa namin kasi na-perfect yung online payment kaya in the meantime po ay sa office. Muna tayo physical. Pero sa probinsya na tayo magbabayad kasi mandate po naman yung aming mga officer. Hindi na po kailangan pumunta ng mga regional office. May mga opisina naman tayo na nakatalaga sa iba't ibang dako ng kapuluan. Deputy Administrator Ruel Rosales, sir, maraming salamat po at sana sa susunod ma-interview po namin kayo ulit. Maraming salamat at good afternoon, sir. Karangalan po. Salamat po sa pagbibigay daan para makapag-promote din ako ng aming mga programa po. Yes, sir. Please, kailangan natin yan. Maraming salamat, Administrator Ruel Rosales. At yan po, maraming salamat din sa pagtutok sa ating programa hanggang sa susunod na Miyerkules, Director. Maraming salamat sa ngalan po ng ating Secretary Benhar Abalos at ni Yusek Odi. Ito po si Eva. Maraming salamat sa mga nanood. Ako naman po, si Deo Macalma. Inyong napakinggan ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tumutok, makinig, alamin ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time.